Pagpalang araw kaibigan, almusal time po, ano? Pagkagising sa umaga, pasalamat muna sa Panginoon Diyos dahil binigyan niya tayo ng masarap na tulog at ginising tayo, taglay ang buhay at lakas nagmula sa Kanya. Ito, malakas naman. O, yan ang bigay ng Diyos. Naganda ako kagad ang aking daily maintenance kung tawagin ay garlic water with calamansi. Yan. Yung may hinit na tubig. Tama-tama, ininom ko po. Kanina nga alas 8 pa yun. Ayun. After that, ipinasyal ko ang aking mga aso. Si Summer at Winter. Inikot ko po sila dito sa aming barangay para may exercise kami pare-pareho. Walking kami. Maganda sa daloy ng dugo yun eh. Then after that, inayos yung basura. Kasi dumating na yung truck ng basura, inayos ko po yung mga basurang dapat itapon. Hindi na kailangan dito. Yun, andun na po sa truck ng basura, naiyakot na. Sabi ko nga sa truck ng basura, marami po salamat mga boss. Pinasasalamatan. Alam niyo po, yung mga truck ng basura, yung mga tauhan nila, dapat pinasasalamatan nyo yan. Hindi lang yung tapon ka ng tapon ng basura. Hindi ganon. Pasalamatan mo sila dahil pinagsisilbihan ka. Kaya ako, pag nakikita ko sila, pinapasalamatan ko sila. Kaya sabi nila, salamat din po, sabi nila. Ano pa? Inanda ko yung pagkain ng aking mga aso. Dog food. At saka atay ng baboy. Yan, inayos ko na, ginawa ko na. At kumain na po si Winter. Una siyang kumain at meron siyang natirang konti. Ilang mga konti lang. Yung isa mamaya kakain, natutulog siya. Si Summer. Eh yung tamad yun eh. Talatulog yun eh. Ayan. Tapos naganda na ako ng aking pagkain na almusal. Kaya mag-almusal na po tayo kaibigan. At maganda ito, bago nag-almusal ako, nakakapaginig tayo ng isang magandang hawitin ng titulo, Buhong Puso. Inawit ni Sam Aquino. Nanonood po ako ng Prayer Power, andog ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts. Ano po? Ayan. Pakinggan po natin. Buhong Puso. Salamat Panginoon sa bigay mong almusal sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano ko gawin wala hanggang ang dakilang pasasalamat sa dakila mo gawain kabuti wala namang iba kundi ikaw ay masunod at masamba. Sabi ko, baka makadaan ka. Hindi ang tatay ko. Lagi kong naaalala Bigay ng Diyos. mga gumamanood nung ika'y di ko pa nakilala. Puno ng takot at kaba pagkat alam kong dumarating sa buhay ang biglang pagkawala. Ngunit ako ngayon ay masaya pagkat ang buhay ko ay tinubos mo na. Paano ko gawin wala hanggang ang dakilang pasasalamat sa dakila mo gawa't kabutihan. Wala naman iba akong hinihiling kundi ikaw ay masunod at masamba ng may buong puso.
masarap isipin. Kami iyong tinubos at ikaw ay makapiling. Ngunit ako ngayon ay masaya, pagkat ang buhay ko ay tinubos mo na. Paano ko tuwid na walang hanggan? Ang dakilang pasasalamat sa dakila mo, tuwad kabutihan. Wala na ngang iba akong hinihiling, kundi ikaw ay masunod at masama. Paano ko tuwid na walang hanggan? Ang dakilang masasalamat sa dakila mo, tuwad kabutihan. Wala na ngang iba akong hinihiling, kundi ikaw ay masunod at masamba. Oh ma, oh ma, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Oh ma, oh ma, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Paano ko tuwid na walang hanggan? Ang dakilang pasasalamat sa dakila mo, ikaw ang kabutihan. Wala na ngang iba hindi hiling, kundi ikaw ay masunod at masamba. Ang puso Makakapakinig tayo ngayon ng salita ng Diyos ayon sa Biblia. Alam niyo, maganda po yun eh. Ang sabi ni Lord Jesus sa Mateo 4:4, ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi kailangan mabuhay ka rin sa salita ng Diyos araw-araw. Kaya kung paano kumakain tayo araw-araw, almusal, tanghalian, hapunan, kailangan natin yung salita ng Diyos araw-araw at the same time. Bakit po kailangan ng salita ng Diyos? Sabi ng Panginoong Yesus sa Juan 6:63, ang aking salita ay espiritu at katotohanan, at ito ang nagbibigay buhay. Yan, salita ni Jesus, life giver. Kaya kailangan mabuhay tayo sa salita ng Diyos para yung buhay natin patuloy na mabuhay. Naintindihan niyo po ba? Parang ano lang yan. Pag isaksak mo yung ventilador, andar yan. Pag ugutin mo, mamamatay yan. No, ganun lang po. Kapag na-separate ka na sa salita ng Diyos, ayan, patay ka na kahit buhay ka. Pero totoo, the living dead ang tawag po sa iyo. Para kang zombie. Kaya kailangan natin yung salita ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Kaya nga sinabi niya, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos. Amen! In Christ alone! Sige po, pakinggan na natin si Presbyter Chody Berrano. Asahan ang Diyos
ay may inilaan sa atin na mabubuting bagay. Praise the At Lord. syempre sa ating pong pagpapasimula ng ating po ngayong programa, tayo po ay minsan pang pagpapalain dahil bago sa ating pananalangin, ang salita po ng ating Panginoon ay dadalhin po sa atin ng ating minamahal na Presbyter Teody Verano. Good morning po, Presbyter. At kamusta po kayo? Good morning din sa inyong dalawa. At sa biyaya ng Diyos ay natiling tayo okay. Praise the Lord. Diyos ay laging sumasante. Praise God. Glory to God. Kaya naman sa umagang ito tayo po ay nagagalak dahil live na live po nating makakasama ang minamahal na Presbyter Teody Verano. And hindi niya lang po ibabahagi sa atin ang salita ng Diyos. Siyempre makakasama din po natin siya sa ating sama-samang pananalangin sa umagang ito. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, tanggapin po natin ang pagpapalakas at ang pagpapala na nagmumula sa salita ng Diyos. Amen! Paglilingkod po sa atin ng minamahal na Presbyter Teody Verano. Praise God! Okay, binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoon. Tayo ngayon ay sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos na ito po ang maghahanda sa atin upang ating mailapit sa Panginoon ang ating mga panalangin. Ang aking ibabahagi sa inyo ay mababasa natin sa aklat ng Roma sa Kapitulo 7, ang talata po ay 12. Binabanggit ko sa mga talatang yan na ang salita ng Diyos ay nagbabanal, nagtutuwid, at ginagawa tayong mabuti. Praise the Lord. Kaya ang aking paksa na dadalhin sa inyo ngayon, ang resulta ng pagsunod sa mga utos ni Jesus. Praise the Lord. Ang resulta sa pagsunod sa mga utos ni Jesus. Makinig tayo, no? Ang tao na masunurin sa mga utos ni Jesus ay ipinagmamalasakit siya ng Diyos. Amen. Babasa natin sa aklat na sinulat ni Apostol Pedro sa Kapitulo 5, ang talata po ay 7. Ang sabi po ay, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Amen. Ang Diyos po ay Diyos na nagmamalasakit. Praise God. At ang pagmamalasakit ng Diyos ay hindi nauubos. Gaya Amen. din ng kanyang mga salita na hindi lumilipas. Ganon ang Diyos magmalasakit. Praise the Lord. Kailangan lang po natin ay lumapit sa Kanya. Gaya po ng ating binasa sa talatang ito, ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan sapagkat tayo'y ipinagmamalasakit. Amen! Praise God. Kaya anumang bagay na nagdadala sa atin ng pagkabalisa, pang ilapit natin sa Diyos, ay nawawala Amen. ng lubos. Amen, amen, amen. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Ang gaya ng ating pong nabanggit, na ang malasakit ng Diyos ay hindi naubos at hindi siya pinagnanaiga ng anumang masama, kundi lalo pa siyang pinagpapala kung siya ay lumalapit sa Diyos. Mababasa natin sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 8, ang talata po ay 31. Sinasabi po ng talata ang ganito, purihin ang ating Panginoon. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay naman sa atin. Bakit hindi bibigay ang lahat ng bagay na kailangan natin? Ito po ang patunay ng Panginoon na pag tayo ay lumapit sa Kanya, walang bagay na ipagkakait sa atin. Praise the Amen. Lord. Dahil ang ating Panginoong Kristo mismo na napakahalaga sa Ama ay Kanyang ibinigay.
Gaano ba kahalaga si Jesus sa kanyang ama? Siya ang ligaya araw at gabi. Amen. Mababasa natin yan sa aklat ng Proverbs sa chapter 8 verse 30. Nang Panginoong Kristo ay ligaya siya ng kanyang ama araw at gabi. Pero dahilan sa atin, tayo nga ay pinagmamalasakit, ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Amen. At sariwa pa po sa atin ang Kapaskuhan at ngayon ay sakop pa tayo ng bagong taon. Amen. No? Bagong taon. Kaya ang bagong taon ay bukas na pagkakataon upang tanggapin po natin ang mga mabubuting bagay na mula sa ating Panginoon. Amen. Kaya sinasabi po sa ating binasang talata na hindi pagnanaigan ng anumang masama yaong mga ipinagmamalasakit ng Diyos. Amen. Praise God. Dahil hindi si Jesus humihiwalay sa tao na masunurin sa mga banal na utos. Habang atin pong sinusunod ang mga utos ng Diyos, si Jesus mismo ay hindi humihiwalay. Yun ang kanya pong pagkabilin sa 12 apostol bago siya umakyat sa mga langit. Ang sabi niya, mangaral kayo, umayo kayo, ang bawat maniniwala sa inyo ay inyo silang gawing alagad at ituro ninyo sa kanila yung aking itinuro din naman sa inyo. At ako ay laging sumasa inyo hanggang Amen. sa Praise katapusan ng God. sanlibutan. God is good Kaya all yung the mga time. masunurin sa banal na utos ng Diyos, sumasama lagi sa Kanya si Jesus. At yung mga sinasamahan ni Jesus, ang sabi, nagtatagumpay siya sa lahat ng anggulo ng kanyang buhay. Hindi siya pinagnanaigan ng masama. Gaya nga po ng ating masa, kung ang Diyos ay kakagumpay, sino ang masama? So ang kailangan natin ay ito, palagian nating pagsunod sa kanyang mga banal na utos. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. At sinasabi pa, ang mga masunurin sa banal na utos, ang mga kaalaman at karunungan ay matatamo ng lubos. Amen. Ulitin po natin, ano? Ang mga masunurin sa banal na utos, ang mga kaalaman at karunungan ay matatamo ng lubos. Sa aklat ng Psalms 119, verses 98 to 100. Inisa-isa po yan. Na ang banal na utos ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Higit siyang marunong sa tagapagturo yan. Lahat ng kanyang kailangan ng Diyos ang magsasangkap sa kanya. Kaya isa sa mga binanggit na talata, ako'y higit na mas marunong kaysa ng mga tagapagturo sapagkat iniingatan ko ang iyong mga kautusan. Kaya masasabi po natin, ayon sa banal na kasulatan, na mayroong kapangyarihan sa likod ng mga kautusan ng Diyos habang ito'y ating sinusunod. Hindi lamang tayo sinasamahan ni Jesus, kundi ang sabi, isasangkap pa sa atin yung mga karunungan na kailangan po natin sa ating buhay. Purihin natin Panginoon. Praise God. Dahil ang banal na kautusan, dala nito sa mga tao ay kaliwanagan ng kaisipan. Amen. Sa Book of Psalms, sa 119, verse 105, sinasabi po ng kasulatan na ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Kung ang ating
Yung pag-uusapan ay liwanag. Napakahalaga po yan, gawa ng ang isip na hindi maliwanag, hindi rin tama ang kanyang mga plano at ang kanyang mga gagawin. Subalit kapag ang isip ay maliwanag, lahat ng kanyang gagawin, lahat ng kanyang mga plano, tiyak na ito ay magtatagumpay. Amen. Ang sabi po, itong salita ng Diyos ay nagdadala ng liwanag sa kaisipan ng tao. Pero sinasabi rin po ng kasulatan na kapag walang liwanag ang isip ng tao, mahihiwalay din po siya sa ating Panginoong Kristo. Binanggit po yan sa aklat ng Efeso sa chapter 4, verse 18. At ito ang magiging malungkot na kalagayan. Ang sabi, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang na sa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Kapag ang isip pala ay hindi maliwanagan ng salita ng Diyos, ang Panginoong Jesus mismo ay humihiwalay po sa kanila. At ano nga ba ang magiging resulta kapag ang Panginoong Jesus ay humiwalay na sa tao? Sinasabi sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 3, ang talata po ay 16 hanggang sa 17. Sinasabi, kagibaan at kahirapan ang sa kanilang mga daan, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila masumpungan. Ito po ang malungkot kapag wala ng kapayapaan ang tao. Alam natin, may mga nagpapatiwakal dahilan sa kawalan niya ng kapayapaan. Totoo. Subalit, ang Panginoong Hesus ang nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Gano'n man kabigat ang ating mga pinapasan na mga problema, pag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, handa siya upang tayo ay tanggapin. Amen. Praise God. God Binanggit is po yan sa good aklat all the ng time. Mateo sa chapter 11 verse 28. At ang paanyaya pa ng Panginoon ay kayong lahat ika ng mga nabibigatang lubha. Yan. Lumapit kayo. Ang sabi ay, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos doon sa mga lumalapit. Gaano man kabigat ang problemang pinapasan, kayang-kayang alisin ng ating Panginoon. At ang maganda niyan, siya na ang magpapasan. Yan. Kasi nga po, tayo ay ipinagmamalasakit ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos eh. Ayaw ng Diyos na tayo ay nabibigatan. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Binanggit niya yan sa sulat ni Apostol Pedro eh. Ayaw niya na mapahamak ang sinuman, kundi lahat ay magtamo ng kaligtasan. Ayan. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya Amen. sa aming Praise mga God. taga-subaybay, huwag ho kayong paghinaan ng loob. Amen. 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 Gaano man kabigat ang inyong pinagdadaanan, napakadali lang sa ating Panginoon. Kaya nga itong prayer power, biyaya po ito ng Diyos Amen. na Praise God. tayo ay matutulungan ang ating mga pangailangan sa pamagitan ng panalangin. Kaya sa inyong mga taga-subaybay, patuloy pong inyong subaybayan ito. At inyo pong asahan ng mga panalangin sa inyong mga kahilingan ay inihanda ng Diyos ang katugunan. Amen.
At ang sabi po, subalit ang mga naliwanagan ang isipan ay pinapalaya din sila sa lahat ng kasamaan. Amen. God is Kaya good. ating nabanggit All the kayo na time. kapag ka ang isip ay dumilim, ay humihiwalay din si Jesus. Pero sabi ito, ang mga naliwanagan, ang isipan ay pinapalaya din sila sa lahat ng kasamaan. Mababasa natin yan sa 26 verse 18 ng Book of Acts. Malinaw ang pagkapaliwanag dyan ni Apostol Pablo upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw. Sabi, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Kaya ang salita ng Diyos, ito ang nagbubukas ng ating isipan upang ito ay maliwanagan. Amen. Kapag ka hindi po kasi naliwanagan ang kaisipan ng tao, lahat ng kanyang desisyon hindi tama. Kaya nga kapag ka gumawa ng anumang plano, kailangan maging malinaw ang kaisipan Amen. para lahat ng kanyang gagawin ay walang mali. Mahirap magkamali. Mahirap pag hindi tama ang napagpasyahan. Tiyak siya ay mayroong kalungkutan. Subalit kapag ka ang kaliwanagan ng kaisipan ay ipinagkaloob ni Jesus, lahat ng iyong gagawin, lahat ng iyong plano, tiyak ito ay eksaktong-eksakto. Amen. Amen. At ikaw ay magiging masaya. So, mga minamahal naming taga-subaybay, itong ating napagbulayan tungkol sa halaga at epekto ng banal na utos, napakaganda po ito. Pasimulan po natin ngayon sapagkat tayo ay nasa pasimula ng taong bago. No? Lahat nawa sa atin ay mabago. Lahat nawa sa atin ay magkaroon ito ng mabuting epekto. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat mayroon kang salita na laging nagbibigay sa amin ng guide upang kami hindi maligaw at manatili kami sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo ang aming mga taga-subaybay. Tugunan mo ang kanilang mga pangailangan. Amen. Salamat sa iyo, Ama. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So maliwanag po ano ang binahagi ni Presbyter Chody Verano, isang manggagawa sa dako ng Isabela, Cagayan. Alam niyo po, napakaganda talaga. Kasi para magtagumpay ka, kailangan sinisimulan mo sa panalangin. Kaya nga programang ito, Prayer Power. Ano man ang bubuhin mong plano, ipasa Diyos mo through prayer. Para magtagumpay ka, kaibigan. Sige, salamat po sa inyong panonood, pakikinig ng video ito, ano? Sana naliwanagan po kayo. Isa lang ang kailangan. Like. Share na. Kayong mga nasiyan, share din po kayo. Yung mga sharean ninyo pala, ito yung kailangan nila. Amen! Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nakita nyo naman po, ano? Abang ako'y kumakain ng almusal na bigay ng Panginoon Diyos, nakalagay po yan sa Mateo 6:9 at saka 11.
Ama namin, nasa langit ka, bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw. Kaya ang Diyos po ang naglalahan ng pagkain ng bawat tao araw-araw. Pero hindi lang tayo dapat mabuhay dyan. Sabi ni Jesus, kailangan mabuhay kayo sa salita ng Diyos araw-araw. God bless us all po. Ano? Itong inyong kaibigan, minsan pa, Brother Manny Bautista, in Christ alone. Hanggang dito na lamang po. God bless us all. Bye-bye.